Kabanata 2171. Tumingin si Wayland sa kanya at ngumiti. Samantala, sa Southwest Villas, babae si Cameron. Nagulat din si Fabio sa narinig. Si Cameron ang nag-iisang anak na lalaki ni Sonny, at alam iyon ng lahat sa isla. Gayunpaman, ang anak na ito ay isang anak na babae. Napatingin sa kanya ang bodyguard na nagsumbong. Tinanggap ito ng lahat sa Southern Clan. Sinubukan ni Andre na gamitin ang sekretong ito bilang leverage, ngunit hindi mapakali si Mr. Southern Sr. Mukha namang madilim si Fabio. Talagang naging aso ni Donald si Andre. Hindi gaanong kilala ni Donald si Sonny. Nakakatuwa na akala niya magko-compromise si Sonny dahil sa ginawa niya. Naging pabaya siya kay Donald. Kung alam lang niya, hindi niya hahayaang manatili sa isla ang wanted na lalaki. Hindi lamang siya sinamantala ni Donald, ngunit sinubukan din niyang pumalit sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga pumatay na kinuha ni Manuel mula sa Skull Club ay pupunta sa teritoryo ng Southern Clan upang patayin si Cameron. Ito ay dahil may ginawa si Donald sa kanila. Walang muwang niyang isipin na kaya niyang manalo kung mayroon siyang sapat na koneksyon. Samantala, pagkatapos matuklasan ni Donald na ang kanyang especially iya sa Southern Clan ay nawala, siya ay nagalit. Kumpol ng mga walang kwentang piraso ng tae. Ni hindi mo matitigan ang iyong mga mata sa isang lalaki. Walang nagsalita maliban kay Chunky. Nahuli siguro nila yung taong nawalan kami ng kontak. Siguradong niloko niya ang lahat. Halos madurog ni Donald ang isang tasa sa kanyang kamay. Sa pagkakataong iyon, may sumugod na lalaki at may ibinulong sa tenga ni Donald, dahilan para magtaas siya ng kilay. Sigurado ka, tumango ang lalaki. Nabalitaan ko na may relasyon siya sa mga taga-Metropolis. 2 araw akong hindi pumunta para maiwasan ang pagdududa. Nawala ang galit ni Donald, at ngumiti siya. Hindi nagkamali si Manuel. Gail is from Metropolis. Nagulat si Chunky. Gumagamit siya ng peking pagkakakilanlan. Ngumisi si Donald. Kahit paano niya itago ang kanyang nakaraan, ang Gail dito ay hindi ang parehong taong nakatrabaho ni Huntley. Malamang na hindi iisipin ni Fabio na mali niyang sinisi si Buchanan, na naging tapat sa kanya. Iniisip ko kung ano ang magiging hitsura niya kapag nalaman niyang pinatay niya ang lalaking hindi nagsinungaling sa kanya. Tumayo si Daisy, naglakad papunta kay Cameron habang nakangiti, at hinawakan ang braso niya. Cameron. Nakita ni Cameron na siya ay mukhang malusog at nagliliwanag, kaya't itinaas niya ang kanyang mga kilay. Mukhang maganda ang buhay mo sa lugar ng asawa mo. Namula si Daisy at binitawan ang braso niya. Kalokohan. Pagkaupo nila ay nagsimula na silang mag-serve ng pagkain. Tinanggal ni Knowles ang isda para kay Daisy at tinanong, may plano ba ang Southern Clan? Kinuha ni Cameron ang tsaa ngunit hindi uminom, pagkatapos ay mahinahong sinabi, ang especially iya na itinanam ni Donald sa angkan ay inalis, si Gail ang pumalit kay Parkan, at ngayon ay hinihintay natin si Donald na gumawa ng hakbang laban kay Fabio. Si Gail ang magiging susi sa kaligtasan ni Fabio. Inilagay ni Knowles ang isda sa plato ni Daisy. Iyon din ang iniisip ko. Ang pastahan mo ay sa kabiguan ni Fabio. Ngumiti si Cameron. Kung manalo si Fabio, sino ang makakatrabaho natin? Ang kaaway ng aking kaaway ay magiging kalahating kaibigan man lang. Huminto siya ng ilang segundo at tumangala. And on top of that, nasa liwanag tayo. Kahit manalo si Donald sa laban, nandyan ka pa rin. Itinago ni Knowles ang kanyang pagkakakilanlan at siya ang tao sa likod ng mga eksena, habang ang Southern Clan ay nasa liwanag sa labanan sa pagitan nina Donald at Fabio. Kabanata 2172. Kung wala si Knowles, baka hindi manalo ang Southern Clan sa laban na ito laban kay Donald dahil kahit na kaya nilang iceway si Fabio, hindi nila magagawa iyon kay Donald. Mas naiintindihan siya ni Knowles kaysa sa iba. Nawala man ang lahat kay Fabio at si Donald ang nangunguna, si Knowles ay makakaatake habang si Donald ay hindi handa. Pagkalipas ng ilang araw, ang bodega ng Parkan ay nilamon ng apoy. Ang dating kaakit-akit na Chamber of Commerce ay isang tambak lamang ng abo ng apulahin ng mga bumbero ang apoy. Mapalad na walang nasaktan. Nang maangin ito ni Fabio, nagliliyab siya sa galit. Bakit random na magsisimula ang apoy doon? Nasaan si Gail? Sabihin mo sa kanya na puntahan ako. Ang iba ay nakayuko at hindi nagsasalita. Maingat na sumagot ang isa sa mga lalaki, Miss Leroy is missing. Hinawakan siya ni Fabio sa kwelyo. Anong ibig mong sabihin? Umiling ang lalaki at sinabing, biglang nawala si Miss Leroy, at walang sino man sa atin ang makakahawak sa kanya. Masamang balita.
Isang bodyguard ang sumugod sa study, hingal na hingal. Ang working capital ng Chamber of Commerce ay na-freeze. Ang lahat ng mga file at kasunduan na nilagdaan sa iba pang mga negosyo ay tinanggal din. Labis na natulala si Fabio. Ang mga kasunduan sa negosyo ay nilagdaan ng may mga masasamang tuntunin dahil gusto niya ng mataas na kita. Kinuha niya ang 70% ng ibinahaging kita, ngunit ang mga negosyo ay makakakuha lamang ng 10%. Ang mga kasunduan ay tatagal ng 10 taon, at ang ibang mga partido ay hindi magagawang labagin ang kanilang mga kasunduan ng walang posibleng dahilan. Kapag nalaman ng mga negosyo ang nangyari, mapapawalang bisa na nila ang mga kontrata. Kahit na may binago sila tungkol dito, hindi mapapatunayan ni Parkin kung hindi. Sinunog ng apoy na iyon ang lahat ng mga kasunduan at maging ang mga pondo ay na-freeze. Ito ay isang malaking kawalan. Dahil si Parkin ay kung saan napunta ang lahat ng cash flow ng Southern District, ang paggawa ng kahit ano kay Parkin ay mangangahulugan ng pag-atake sa kanya. Napaatras si Fabio. Paano? Paano nangyari ito? Sinusubukan mo bang malaman kung sino ang nagtaksil sa iyo? Pumasok si Donald sa study kasama ang kanyang mga tauhan ngunit hinarang siya ng ilang lalaki. Hindi natakot si Donald sa kanila at may ngiti pa rin sa lobby. Madilim ang mukha ni Fabio. Ikaw noon, mali ang pagbibintang mo sa akin. Lumawak ang ngiti niya. Hindi lang yan, pero nagkamali ka pa ng inakusahan si Mr. Gibson. Nagsimulang sumakit ang dibdib ni Fabio, at hindi siya nagsalita. Mukhang kalmado pa rin si Donald. Naiintindihan ko naman na hindi ka talaga magaling magbasa ng mga tao. I'm sure hindi mo alam na nagtatrabaho din si Gail Leroy sa Metropolis, di ba? Nagulat si Fabio. Ano, si Gail? Ang babaeng nagtatrabaho sa iyo, ay hindi si Gail na ipinadala ni Huntley para tulungan ka. Pinalitan siya. Pinandilatan ni Donald ang mga lalaki at pagkatapos ay sa mukha ni Fabio. Tapat sa iyo si Buchanan, pero pinatay mo siya dahil pinaghihinalaan siya ni Gail. Iyon ay napakalaking pagkawala. Si Fabio ay nasa bingit ng pagkasira. Ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang bagyo at nilunod siya, na nagparamdam sa kanya ng pagkabigo na hindi niya naramdaman noon. Hindi niya kailanman naisip na siya ay mabibigo dahil mayroon siyang kalahating kapangyarihan ng isla. Lahat ay umukod sa kanya, at siya ang may hawak ng kapalaran ng lahat. Mayabang siya at inisip na mas magaling siya kahit kanino para lang paglaruan ng lalaking ito. Natutuwang panoorin ni Donald ang pagbabago ng kanyang mga ekspresyon. I'm guessing hindi mo malalampasan ang malaking pagkatalo na ito. Ano ang gagamitin mo sa pangangalakal ngayong wala kang pinagkukunan ng kita? Sigurado akong walang gagawa. Gustong makatrabaho ka pagkatapos mong mabangkarot sa isang araw. Mr. Puzo, oras na upang matapos ang iyong panahon. Kabanata 2173. Naglalaro ng chess sina Sonny at Waylon sa study nang may kumatok sa pinto. Pumasok si Mahina at tumabi sa kanila. Sir, nasunog si Parkin sa lupa. Nalaglag ang paw ni Sonny sa board, at ngumiti siya. Mabilis gumana si Miss Queen. Napangiti si Waylon. Ang pagsira kay Parkin ay mapuputol ni Puzo sa kanyang pera. Malulunod siya sa utang, at higit pa rito, sasalakayin siya ni Donald. Hindi siya magtatagal. Ang butler ay nakatayo sa pintuan. Sir, lumingon si Sonny at nakita niyang may nakatayo sa likod ng butler. Si Mateo iyon. Pumasok si Mateo sa kwarto at tumango. Sir, di ba? Nagulat si Sonny at tumayo. Buhay ka pa. Malungkot na ngumiti si Mateo at dahan-daang sinabi, akala ko mamamatay na rin ako. Noong pinapanta ni Fabio si Gail para patayin ako, hiniwa ko ng punyal ang lalamunan ng taong iyon. Nasaktan ang lahat at nasugatan din ako. Hindi ko alam kung bakit pero tinulungan ako ni Gail. Nakahanap siya ng mapagtataguan ko at sinabi sa lahat na akin ang katawan ng lalaki. Sinabihan niya akong humiga sandali. Nag-aalala ako na baka susubukan ulit akong patayin ni Fabio kapag nalaman niyang buhay pa ako, kaya nagtago ako. Tumango si Sonny, lumapit kay Mateo, at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Natutuwa akong buhay ka. Tuwang-tuwa si Joaquin kapag nalaman niya ito. Ibinaba ni Mateo ang kanyang ulo. Masama ang pakiramdam ko dahil hindi ako nakakatulong. Napabuntong hininga si Sonny. Ayos lang. Kailangan ka ni Joaquin, at ang buhay mo ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari ngayon. Pagkaalis ni Mahina kay Mateo, sabay na bumaba sina Sonny at Waylon. Naisagawa na ni Seyday ang plano, at isang hakbang na lang ang natitira. Huminto si Waylon sa hagdan at nilingan siya. Kapag nag-iisa si Fabio na walang tulong, lilingan siya sa iyo.
Ngumisi si Sunny. Oo, hinihintay ko siyang pumunta sa akin. Tumingin si Sunny sa courtyard at may nakita siyang tao, pagkatapos ay sumimangot. Nandoon si Minzy na naka-white off-shoulder dress na may maluwag na manggas na may laylayan ng repolyo. May dala siyang asul na teardrop pendant necklace at hikaw, kaya napakaklase niyang tingnan. Magalang niyang bati kay Sunny. Mr. Southern, Senior, alam ni Sunny kung bakit siya naroon at hindi siya masyadong natutuwa tungkol dito. Gayunpaman, magalang siya. Nandito ka ba para makita si Cam? Huminto siya at tumingin kay Waylon at ngumiti. Nandito ako para makita si Mr. Goldman. Napawi ang ngiti ni Sunny habang tumatango. Sige, maiwan ko muna kayo. Pumasok siya sa looban habang nasa likod ang kanyang kamay at papunta sa isang mahabang koridor. Pagkatapos ay umatras ng isang hakbang at sinilip sila mula sa likod ng isang pader. Tumayo si Waylon sa harap ng mahabang koridor at tumingin pabalik kay Minzy habang nakangiti, paano kita matutulungan? Inipit ni Minzy ang buhok sa likod ng tenga at tumingin sa ibaba. Nakasalubong kita ilang araw na nakalipas sa Yuzu Villa. Sinabi sa akin ni Miss Southern ang tungkol sa relasyon niyo. Sorry kasi akala ko may unconventional relationship kayo. Napapikit si Waylon. Anong sabi niya? Sinabi niya na hindi kayo magkasama. Napatingin si Minzy sa kanya. Sinubukan mo bang iligaw ako noong isang araw? Nilero ni Waylon ang kanyang sampal sa malalim na pag-iisip. Hinigpitan ni Minzy ang kanyang mga daliri sa kanyang bag at nag-aalanggan na nagtanong, may nakikita ka ba? Kabanata 2174. Interesado ka ba sa akin? Biglang namula si Waylon kaya napangiti si Minzy at napangiti. Nakaramdam ako ng pagmamadali ng makita-kita. Ganon yata ang feeling ng love at first sight. Walang pakialam na tumingin si Waylon sa paligid. Ano ang nagustuhan mo sa akin? Huminto si Minzy, saka ngumiti. Kailangan ko ba ng dahilan? Ayaw mo, pero sa tingin ko hindi ako kaakit-akit para mahulog ka sa akin sa unang tingin. Wala ka bang tiwala? Mukha siyang gulat na gulat. Napangiti siya. Kung hindi sinasadyang guluhin ni Cameron ang date, at kung lalaki siya, liligawan mo ba siya? Hindi iyon nakasagot ni Minzy dahil kung lalaki si Cameron at hindi ginulo ang date, hindi niya malalaman kung liligawan niya ito. At iyon ay bago niya nakilala si Waylon. Malinaw na sinabi ni Minzy, kung hindi kita nakilala, baka. Ang kapalaran ay isang kawili-wiling bagay, tama ba? Napapikit si Waylon. Mukhang isang magandang pagpipilian para sa isang asawa. Mukha siyang masaya. Sa tingin mo ba talaga? Mahinahon niyang ipinagpatuloy. Pero sa akin, we're from two different worlds. Isa kang mahusay na nagbabasa at matalinong babae, kaya dapat kang maghanap ng angkop na kapareha. Hindi ako ang taong iyon. Natigilan si Minzy. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sinabi niya, maaari akong makibagay sa iyong mundo at dahan-daang makilala ka. Sa tingin ko hindi mo naiintindihan. Ngumiti si Waylon at nagsalita sa mahinahong tono. Tingnan mo ito. Kung ikaw at ang iyong mga bodyguard ay nagkakaproblema, haharapin mo ba ang mga umaatake kasama nila o iiwan sila? Na-curious si Minzy, bakit ako manganib kapag nandyan ang mga bodyguard ko? Pagkatapos ay nagtanong siya, paano kung matalo ang iyong mga bodyguard sa mga umaatake? Kumunat ang noo ni Minzy. Hindi ba iyon ang dapat nilang gawin? Kahit na silang lahat ay nagkakaproblema, ang mga bodyguard ay dapat na protektahan siya mula sa pinsala. Bakit mo ito tinatanong, Mr. Goldman? Tumingin si Waylon sa ibaba. Tama ka na binayaran ng mga bodyguard para protektahan ka, ngunit hindi mo kailangang harapin ang mga pag-atake at mga pagtatangka ng pagpatay sa isla. Dahil dito, hindi mo kailangang mag-alala. Gayunpaman, sa mundo ko, nangyayari ito, at baka mawala lang ang buhay ko. Kung hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili at kailangang umasa sa mga bodyguard, kung ang mga umaatake ay mabisyo, hindi lang ang mga bodyguard kundi pati ang iyong buhay ay malalagay din sa panganib. Kung may nangyari sa akin, anong magagawa mo? Namutla ang mukha ni Minzy. Hindi pa siya nakaharap ng katulad sa mga pelikula noon. Ang kanyang tiyuhin ay isang pulis, at ang kanyang ama ay isang real estate mogul. Hindi sila ang pinakamayamang pamilya, ngunit sila ay mas mataas na uri. Hindi niya kinailangang harapin ang anuman sa ilalim ng proteksyon ng kanyang tiyuhin at tatay. Ang ibig sabihin ni Waylon ng mula sa iba't ibang mundo ay malinaw na ipinahayag. Napakagatlabi si Minzy, at namula ang mga mata. So, tinatanggihan mo ako dahil dito. Tumayo si Waylon sa ilalim ng mga baging habang tumugon siya, hindi sa kabuuan. Humarap siya sa kanya,
Bakit naman? Dahan-dahan niyang sinabi, wala akong nararamdamang paro-paro kapag nakikita kita. Ngunit maaari nating gawin iyon. Kung wala sa simula, napakahirap gawin ito. Tiningnan siya ng masama ni Waylan. I don't like to force myself to do anything that's pointless, including when it comes to relationships. Sana maintindihan mo. Kabanata 2175. Si Sunny, na nagtatago sa likod ng dingding, ay ngumiti hanggang tenga. May biglang tumapik sa likod niya kaya tumalon siya at tumalikod, buti na lang nakita niya si Cameron. Nag-cross arms si Cameron. Aalis na siya na nakapijama, kaya nagsuot siya ng jacket para matakpan ito at hindi man lang nag-abalang magsuklay ng buhok. Anong ginagawa mo sa paligid? Tumingin siya, ngunit hinayla siya pabalik ni Sunny. Mag-ingat ka, huwag mong hayaang makita kanila. Pagkasabi noon ay hindi niya napigil ang itulak ang ulo. Ganon din ang ginawa ni Cameron at nagulat siya. Si Wayne at Minzy yun diba? Nagde-date ba sila? Huminga ng malalim si Sunny para pigilan ang galit. Nagtatapat siya ng kanyang nararamdaman sa kanya. Nagulat si Cameron. Mabilis yan. Napangiti si Sunny. Pakiramdam mo ba ay nagmamadali ka? Hindi man lang niya inisip. Hindi ako baliw. Bakit ko sila guguluhin? Hindi ka ba galit? Bakit ako magagalit? Hindi na napigilan ni Sunny ang galit. Umatras siya ng 2 hakbang at sinipa siya habang hindi niya ito pinapansin. Lumipad siya pasulong at halos bumangga sa isang haligi. Nang tumayo siya, lumingon siya para sumigaw sa kanya. Bakit mo ginawa yon? Pero sayang, matagal nang wala si Sunny. Galit na inayos ni Cameron ang kanyang mga damit at biglang nanlamig, pagkatapos ay tumingin kina Waylan at Minzy. Pareho silang nakatitig sa kanya. Pilit nang umiti si Cameron at kumaway sa kanila. Ituloy mo, huwag mo akong pigilan. Pabalik na siya sa bahay nang sumugod si Waylan at hinawakan siya sa braso. Napabalikwas siya sa gulat. Ikaw, niyakap siya ni Waylan sa balikat at hinayla siya kay Minzy. Hindi mo ba naitanong kung sa tingin ko may kaparehas ako? Parehas siya. Nagulat si Cameron at itataboy sana siya, ngunit hinawakan niya ito. Nagulat si Minzy, ngunit tumingin siya sa ibaba pagkatapos ng isang maikling paghinto ay lumiko, at umalis. Inalis ni Cameron ang kamay ni Waylan at naglagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Adik ka ba sa paggamit sa akin para itulak ang mga tao? Napangiti si Waylan. Hindi yun ang unang pagkakataon, kaya hindi masakit kung gagawin ko ito muli. Ito ay, sinundot ni Cameron ang kanyang balikat habang mukhang galit na galit. Sapat na ang mga chismis na may kinalaman sa iyo. Papatayin kita kapag binigyan mo pa ako ng isa pang bangungot. Napataas ang kilay ni Waylan nang may nahuli siya. Bangungot. Huminto siya, saka iniwas ang mga mata niya. Hindi ito isang bangungot, ngunit hindi rin ito isang matamis na panaginip. Nanatili ang mga mata ni Waylan sa kanya habang nagtanong, nanaginip ka ba tungkol sa akin? Bumagsak ang mukha ni Cameron dahil ang gulo ng puso niya. Bakit niya sasabihin ang tungkol sa panaginip niya? Nakaramdam siya ng hiya at guilt nang tingnan niya ang mukha nito. Napapikit si Waylan. Tama ako. Oo, napanaginipan kita. Gumawa ng pangarap si Cameron. Sa panaginip ko, ninakaw mo ang aking mana, lupa, at bahay. Kahit ninakaw mo pa ang mga baboy ko. Napangiti si Waylan. Ano pa? Dinilaan ni Cameron ang kanyang mga lobby, pilit na inisip ang paglawak ng kanyang ngiti. Hindi mo talaga iniisip kapag nagsisinungaling ka tungkol sa iyong mga pangarap. Napaiwas siya ng tingin. Walang nakakaalala sa kanilang mga panaginip. Lumapit si Waylan para makita ang ekspresyon niya. Ngunit naaalala mo na ninakaw ko ang iyong mana, lupa, bahay, at iyong mga baboy. Kabanata 2176. Hindi kumibo si Cameron at patuloy na ibinaba ang ulo. Isang makahulugang ngiti ang pinakawalan ni Waylan at sinabing, hindi sapat ang mana mo para makabili ako ng mga kainan. Wala akong balak na kunin ang bahay o lupa mo. Yung mga baboy naman. Naiisip ko yon. Damilat si Cameron at nagtanong, interesado ka ba sa mga baboy? Itinoon niya ang kanyang tingin sa kanya at sumagot, ay. Naramdaman ni Cameron na may mali, ngunit hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na iyon habang nakatutok siya sa titig ni Waylan. Nanatili itong nakatitig sa kanya hanggang sa umalangaw-ngaw ang ubo sa hangin. Mabilis niyang binawi ang tingin at lumingon kay Sunny, na naglalakad palapit sa kanila. Mamantong hininga si Sunny at umiling. Ewan ko ba sa inyo, pero may nakilala akong ganitong klaseng tao kung saan napakatalino nila sa isang bagay, pero pagdating sa ibang bagay, parang baboy sila.
Tinitigan ni Cameron si Sonny at sinabing, bakit pakiramdam ko ako ang pinag-uusapan mo? Inilagay ni Waylon ang kanyang daliri sa harap ng kanyang mga lobby. Alam ng Diyos kung gaano kahirap para sa kanya na pigilan ang kanyang pagtawa. Tumingin si Sonny sa ibang direksyon at winigayway ang kamay. Kalimutan mo na, hayaan mo na lang ang kalikasan ang kunin. Siya nga pala, tingnan mo ang iyong sarili, anong suot mo? Tingnan mo si Minzy, tingnan kung paano siya manamit, at tingnan mo ang iyong sarili. Dahil nagpasya kang maging isang babae muli, pagkatapos ay itigil ang pag-uugali tulad ng isang dod. Nakakahiya, ibinaba ni Cameron ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang pajama bago itinaas ang kanyang ulo at itinakip ang isang jacket sa kanyang sarili. Nakataas ang kanyang ulo, sinabi niya, I can wear whatever I want. Pagkatapos nun, bumalik na siya sa kwarto niya. Napatingin si Sonny kay Waylon. Kahit alam na niya ang sagot, ngumiti pa rin siya at nagtanong, Wayne, I heard na tinanggihan mo si Minzy, totoo ba? Akala ko nakatingin ka sa gilid sa buong oras, diretsyong sagot ni Waylon. Nahihiyang tumawa si Sonny at sumagot, mukhang alam mo iyon. Pagkatapos noon, bigla siyang may naalala at nagtanong muli, pero totoo ba ang sinabi mo kanina? Pinag-cross ni Waylon ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at sumagot, depende kung paano mo iniisip ito. Lumawak ang ngisi sa mukha ni Sonny habang nagpatuloy. Maaari ko bang sabihin na mayroon kang bagay para kay Cam? Walang ibinalik na sagot si Waylon. Hindi man niya sinagot ang tanong niya, alam na ni Sonny ang sagot niya. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at masayang sinabi, ngayon ay isang magandang araw para sa isang masasarap na pagkain. Maghahanda ako ng hapunan ngayon. Mag-isang nakaupo si Fabio sa study room habang nakatikip ang kamay sa mukha. Tila huminto ang lahat sa paligid niya, at nagmukha siyang malungkot sa ilalim ng ulan ng araw sa gabi. Pumasok ang bodyguard niya sa kwarto. Tumayo siya sa harap ng mesa at maingat na nagulat, Mr. Puzo, nalaman na nila ang mga nangyari sa Parkland Chamber of Commerce at itinaas ng bodyguard ang kanyang mga talukap at nagpatuloy. Karamihan sa ating mga tauhan at mga tao mula sa Parkland Chamber of Commerce ay lumiko kay Mr. Matthews. Ibinaba ni Fabio ang kamay at sumandal sa likod ng upuan niya. Walang ekspresyon sa kanyang mukha, at mukhang kalmado siya. Ano naman sa'yo? Hindi mo siya pinili. Ibinaba ng bodyguard ang kanyang ulo. Nananatili akong tapat sa iyo, Ginoo. Loyal. Napangiti siya ng sumilay ang sarkastikong ngiti sa kanyang mukha. Wala sa pinakamabangis kong panaginip na ang dahilan ng aking pagbagsak ay ang salitang ito. Unfortunately, hindi na ako magtitiwala kahit kanino. Inilabas niya ang isang browning at inilabas ang gatilyo bago pa man makapagsalita ang bodyguard. Tinamaan ng bala ang bodyguard sa kanyang noo, at tinina ng dugo ang dingding na parang pulang-pula na bulaklak. Nahulog ang bodyguard sa pool ng dugo sa sahig. Hinaplos ni Fabio ang browning sa kanyang kamay. Pumasok ang dalawa pang bodyguard sa study room nang marinig ang putok ng baril. Mr. Puzo, nang makita nila ang lalaking nakahiga sa pool ng dugo, nagbago ang kanilang ekspresyon, at nagsimulang tumulo ang malamig na butil ng pawis mula sa kanilang mga noo. Nagtaas ng talukap si Fabio para tignan sila. Ilang tao na lang ang natitira sa atin. Sumagot ang isa sa mga bodyguard, mga 100. Nagngangalit siya ng mga ngipin at itinaas ang kanyang panga ng may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Donald, kailangan kitang patayin sa sarili kong kamay balang araw. Lumabas ng mansyon si Fabio at ang kanyang mga tauhan. Nang makita ng nasa dilim si Fabio na pumasok sa kanyang sasakyan, inilabas niya ang kanyang telepono sa pagtatangkang tumawag. Kabanata 2177. Gayunpaman, nataman siya sa likod ng kanyang ulo bago siya nakatawag at nawalan ng malay. Pagkatayo sa likuran niya, kinuha ni Seyday ang telepono mula sa sahig, at sa kanya lang napagtanto na gusto niyang tawagan si Donald. Dumidilim na ang langit, ngunit ang East Islands ay maliwanag na naiilawan tulad ng isang nagliliwanag na perlas. Maraming mga cruise ang gumagalaw ng mabagal sa dagat. Darating sila sa southern port ng East Island sa isa pang 2 araw. Maliwanag sa cabin, at ibinaba ni Quincy ang kurtina. Lumingon siya para tingnan ang mga tao sa likod niya. Siguraduhin mong mananatiling low profile kapag dating mo sa isla mamaya. Huwag mong ilantad ang iyong sarili. Sabi ng grupo ng mga tao, huwag kang mag-alala, gagawin namin. Sasabihin namin sa mga taong nakakasalamuhan namin na narito kami para magnegosyo. At saka, iiwan natin ang ilan sa ating mga kasama sa barko bilang backup. Sa ganitong paraan, hindi maghahinala ang mga tao sa atin.
Tumango si Quincy. Magpahinga ka ng maaga. Samantala, sa Southern Residence, hindi makatulog si Cameron. Naiinis siyang umupo, kumuha ng jacket, at lumabas ng kwarto. Si Sonny at lahat ng kasambahay ay nakatulog na sa mga oras na ito. Ang ilaw ng kalye ay dimli na nag-iilaw sa looban, habang ang huni ng mga insekto mula sa mga palumpong ay nakalulugod sa pandinig. Binalot ni Cameron ang jacket sa kanyang sarili at lumapit sa butiki. Yumuko siya para pagmasdan ito at tumawa. Sa tingin ko, sa gabi ka lang aktibo. Nakaupo ang butiki sa ibabaw ng bahay na gawa sa mga sirang sanga. Sa kabila ng katotohanang binigyan nito ng malamig na balikat si Cameron dahil isa itong malamig na hayop, hindi ito natatakot sa kanya dahil matagal na itong tumira sa kanya. Binuksan ni Cameron ang hola at inilagay sa likod ng kanyang kamay. Mahigpit itong umupo sa kamay niya, habang nakataas ang ulo. Umupo siya sa upuan at pinakain ito ng pagkain. Dapat ba akong maghanap ng makakasama mo? Mukhang nag-iisa ka. Anong uri ng butiki ang gusto mo? Hahanapin kita bukas. Kahit na hindi maintindihan ng butiki ang isang salitang sinabi ni Cameron, marami pa rin siyang napag-usapan. Hindi alam ni Cameron na nakatayo sa likuran niya si Waylan. Siya ay nakasandal sa isang haligi at nakikinig sa kanya habang siya ay naghuhugas ng utak ng butiki sa kanyang kamay. Maya-maya, tumawa siya. Hindi ka takot sa butiki, pero takot ka sa daga. Kakaiba ka talaga, Miss Southern. Nagulat si Cameron sa boses nito at iniangat ang ulo sa likod. Anong ginagawa mo? Nakatayo sa likod ko. Bumaba siya ng hagdan at sinabing, ayokong istorbohin kayong dalawa. Habang patuloy na pinapakain ni Cameron ang butiki, nagtanong siya, bakit hindi ka natutulog sa hating gabi? Ikaw din, bakit wala ka ngayon sa kama? Inikat niya ang ulo niya. Hindi kasi ako makatulog eh. Napangiti si Waylan. Isa pang bangungot, ano ang kinuha ko sa iyo sa pagkakataong ito? Natigilan siya. Pwede bang itigil mo na ang pang-aasar sa akin yan? Umupo siya habang naka-cross legs. Nakasuot siya ng puting sando, na lalong nagpatingkad sa pagiging patas ng kanyang balat sa ilalim ng liwanag. Medyo nabawasan ang kaseryosohan ng mukha niya, at may bahid ng kaamuan sa mga mata niya. Sa wakas ay malapit na itong matapos. Natigilan si Cameron dahil alam niya ang sinasabi nito. She lowered her head and said, halos kalahating taon na. Well, ito ay itinuturing na mabilis. Pagkatapos ng lahat, aalis sila sa East Highlands, at hindi na sila magkikita. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng pagkadismaya. Siguro dahil wala na siyang pagkakataong makita si Daisy. Kung tutuusin, bihira lang makatagpo ng isang walang muwang at utu-utu na babaeng katulad niya. Nakatagilid ang ulo ni Waylan at nakuha ang bawat emosyong bumabalot. Sa kanyang mukha, maya-maya, inabot siya nito. Natarante si Cameron. Ano, dala mo ba ang cellphone mo? Tanong niya. Inilabas ni Cameron ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Hindi mo dinala ang sa iyo. Hindi siya sumagot at kinuha ang phone niya. Ang iyong fingerprint. Idiniin ni Cameron ang kanyang daliri sa screen at in-unlock ang telepono. Tumawag siya gamit ang kanyang cellphone bago magpatuloy sa pag-save ng kanyang sariling numero sa kanyang cellphone. Kabanata 2178. Binawi ni Cameron ang kanyang telepono at tumingin sa screen. Sabihin mo na lang kung gusto mo ng number ko. Hindi na kailangang maging malihim. Paano kung tinanggihan mo ako? Hindi ba ako magmumukhang masama? Walang pakialam na sagot ni Waylan. Tiningnan siya ni Cameron at sumagot, bakit naman kita tatanggihan? Phone number lang yan. Biglang may sumagi sa ulo niya bago niya natapos ang sasabihin niya. Nagtaas siya ng kilay at tumawa. Hindi ka ba nag-aalala na tatanggalin ko ang iyong numero? Wala akong magagawa kung gusto mong tanggalin ang aking numero, sagot ni Waylan. Ngunit tungkol sa tseke, nag-iba ang ekspresyon ni Cameron, at pinatay niya ang kanyang telepono na para bang nag-aalala siya na baka aksidente niyang madilit ang numero nito. Huwag kang mag-alala, hindi ko tatanggalin. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Mukhang ako ang nakakakuha ng maikling dulo ng stick sa deal na ito. Ibinalik ni Cameron ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at sumagot ng walang katotohanan, lahat tayo ay nasa iisang bangka. Hindi na kailangang gumawa ng ganoong malinaw na pagkakaiba sa pagitan mo at sa akin. Nasa iisang bangka tayo, ha? Ulit ni Waylan. Oo, nagtutulungan kami sa isang bagay, kaya hindi ba iyon ang naglalagay sa amin sa iisang bangka? Tumayo si Cameron at ibinalik ang butiki sa hola. At saka, dinurog mo ang Park and Chamber of Commerce at kinuha ang lahat ng asset na nakuha ni Fabio noong nakaraan.
Sa palagay ko ay hindi kalabisan para sa akin na kumuha ng $1,500,000 mula sa iyo, tama ba? Inilagay ni Waylon ang kanyang braso sa armrest at tumingin sa kanya. So, ikaw ang nakakuha ng maikling dulo ng stick. Pinag-cruise niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at inikat ang kanyang ulo. Hindi ba ako? Nagpakawala siya ng tawa at sinabing, sige. Kahit anong sabihin mo. Natigilan si Cameron. Ano bang nangyayari sa kanya? Hindi, ano ang nangyayari sa akin ngayong gabi? Bakit pakiramdam ko nakatingin siya sa girlfriend niya kapag nakangiti siya sa akin? Hindi niya alam kung bakit may ganitong katawa-tawang pag-iisip sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay dahil sa pagod siya. Nang makita ni Waylon na nakatitig na naman ito sa kanya, pumikit ito. Bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Biglang lumapit si Cameron sa kanya at nagtanong, maaari mo bang ngumiti ulit sa akin? Natigilan, tinanong niya, ano? Sabi ko, ngitian mo ulit ako. Tulad ng pagngiti mo ngayon lang. Tinitigan siya ni Cameron ng matiim, at hindi niya namalayan ang mga pagbabago sa emosyon nito. Inikat niya ang ulo niya at nag-iwas ng tingin. Hindi. Hinawakan ni Cameron ang kanyang mga pisngi gamit ang kanyang mga kamay at diniinan. Sabay ngiti lang sa akin. Gusto kong makita kung paano ito naiiba sa iyong karaniwang ngiti. Napatingin sa kanya si Waylon. Kung hindi lang seryoso ang ekspresyon ng mukha nito ay iisipin niyang nanliligaw ito sa kanya. Hinawakan niya ang palso niya at hinayla ang kamay niya. Gabi na, dapat na tayong bumalik sa pagtulog. Tatayo na sana siya, iniunat ni Cameron ang braso niya para hawakan siya. Hoy, teka, bigla siyang natapilok at nawalan ng balanse. Nang bumagsak siya sa harapan, hindi niya sinasadyang nahawakan ang kanyang kamiseta, dahilan upang lumabas ang dalawang butones sa kanyang kamiseta at lumabas ang kalahati ng kanyang matipunong dibdib. Gusto siyang sunggaban ni Waylon, ngunit masyadong mabilis ang lahat. Bumagsak siya sa kanyang mga bisig, at ang kanyang kamay ay dumapo sa kanyang dibdib. Ang temperatura ng kanyang balat ay napakataas na ito ay nagpainit sa kanyang palad. Nagulat siya at napatitig ng matagal sa dibdib nito. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit ipinatong niya ang kanyang kamay sa dibdib nito nang matauhan siya. Napahigpit ang panga. Tumingin si Waylon sa kanya. Pwede bang tumigil ka na? Umangat ang ulo ni Cameron para tignan siya at tumawa ng nakakahiya. Binawi niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko inaasahan na sobrang fit mo dahil napakapayat mo. Hinawakan ni Waylon ang kanyang kamiseta at walang pakialam na sumagot, hindi ko inaasahan na isa ka ring magsasamantala sa ibang tao, Miss Southern. Natigilan siya at sinagot ito ng palihim, hindi ko sinasadya. Problema sa kalidad ng shirt mo, at ngayon sinisisi mo ito sa mga kamay ko. Oo, sagot niya, kahit ang pinakamagandang kalidad na kamisete ay hindi mabubuhay kong. Ganyan ka humila, kaya oo, sinisisi ko yung kamay mo. Natigilan si Cameron nang maramdaman niyang may sinabi si Waylon. Kabanata 2179. Pinag-cruise ni Cameron ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at pinatagilid ang kanyang mukha. Ibibili kita, isa pang kamiseta. Kumunat ang noo ni Waylon at sumagot, sigurado akong alam mo na lahat ng damit ko ay pasadyang terno, tama ba, Miss Southern? Natigilan si Cameron at gulat na napatingin sa kanya. Sinasabi mo bang kailangan kong pumunta sa Stoslow para hanapin ang tindahan? Di ba sabi mo gusto mo akong bilhan ng bago? Nagtaas ng kilay si Waylon. Dahil bibilhan mo ako ng bagong damit, kailangan mong magpakita ng sinseridad, hindi ba? Huminga siya ng malalim, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sumagot, fine. Hindi dapat ako nangako sa iyo ng kahit ano. Tumalikod si Cameron at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Tiningnan siya ni Waylon at nagtanong, hindi mo na ba ako bibilhan ng bagong kamisete? Wala akong pera, sagot niya nang hindi lumilingon. Kahit walang kahihiyan kumilos si Cameron, hindi nagalit si Waylon sa kanya. Total, sando lang iyon, at hindi niya naramdaman ang pangangailangang gumawa ng isang malaking eksena mula rito. Kinabukasan, hindi nakita ni Cameron si Waylon o Sunny nang bumaba siya para kumuha ng almusal. Tinanong niya ang mayordomo, at sinabi nito sa kanya na lumabas na si Sunny mula umaga. Si Waylon naman, malamang hindi pa siya nagigising. Napapikit siya at hindi nagsalita. Sumama ang pakiramdam ni Cameron dahil siya ang aksidenteng nasira ang kanyang damit. Dahil tatanggap siya ng tseke mula sa kanya, nadama niya na dapat niyang kayang mag-order ng pasadyang suit para sa kanya. Pagkatapos niyang mag-almusal, pumunta siya sa kwarto ni Waylon na may dalang tape ruler.
Kumatok siya sa pinto, ngunit hindi sumagot si Waylan. Pinahit niya ang doorknob at pumasok sa kwarto. Nanatiling nakasara ang kortina, at madilim ang silid. Tulog pa rin ang lalaking nakahiga sa kama. Nakahiga siya ng nakadapa, bahagyang nakabukas ang malasutla niyang pijama, at marahang tumaas at bumababa ang kanyang dibdib sa bawat paghinga niya. Humakbang si Cameron patungo sa kama. Hindi naman sa wala pa siyang nakitang lalaking natutulog noon. Nang pumunta siya sa dagat at natulog sa iisang bubong kasama ng mga lalaking iyon, ang kanilang mga poster sa pagtulog ay katawa-tawa lamang. Lahat sila ay natulog nang nakabuka ang mga paa. Matutulog sila sa kahit saang lugar na gusto nila, at ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng natutulog na katulad ni Waylan. Nakahiga siya sa kanyang likod na may perpektong poster sa pagtulog. Walang kahit isang tupi sa duvet sa itaas niya, at parang hindi niya binaliktad ang katawan. Sumandal si Cameron at tinawag siya, "Wayne." Hindi siya sumagot. Kinuha ni Cameron ang tape ruler at inilagay sa kanyang balikat. 9.84 pulgada. Hindi masama. Tumingin siya sa ibaba. Ngayon ang laki ng dibdib at baywang niya. Saglit na nag-alinlangan si Cameron at ibinaba ang tape ruler. Inilagay niya ang tape ruler sa likod niya gamit ang kanyang daliri. Nag-aalala siya na baka bigla itong magising, kaya nanatiling magaan ang mga galaw niya. Biglang kumunat ang noo ni Waylan at tumalikod na ikinagulat niya kaya nagtago siya sa ilalim ng kama. Pagkaraan ng mahabang sandali, iniangat niya ang kanyang ulo at nakahinga ng maluwag. Kinailangan ng maraming pagsisikap si Cameron bago niya makuha ang laki ng dibdib nito. 44.8 pulgada. Isinulat niya ito sa kanyang palad at bamulong, ang ganda talaga ng katawan niya. Isang sukat na lang ang natitira, at iyon ay ang laki ng bewang niya. Dahan-dahan, ibinaba niya ang tape ruler. Nang mabuksan niya ang duvet, hinawakan niya ang kanyang pulso, at bumagsak ito sa kanyang katawan. Binuksan ni Waylan ang kanyang mga mata at tumingin sa taong nasa kanyang katawan. "Anong ginagawa mo, Miss Southern? Niloloko mo ba ako?" Tumango si Cameron, dala ang tape ruler. "Hindi kita binabastos, kinukuha ko lang iyong mga sukat." Nilagay niya ang kamay niya sa noo niya at tumawa ng malalim. "Di ba sabi mo wala kang pera kagabi? Bakit nagbago ang isip mo at gusto mo akong bilhan ng t-shirt ngayon?" Dahan-daang umupo si Waylan, pumikit, at minasahe ang ilong. "Hindi lang iyon, ngunit naging magaling ka sa akin kapag natutulog ako." Natigilan siya at sinabing, "Hindi ako. Hindi naman ganoon kaganda ang katawan mo." Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumawa. "Talaga, naalala kong may narinig akong nagsabing maganda ang katawan ko ngayon lang." Tumango si Cameron. "So gising ka buong oras." Kabanata 2180. Hindi tinutulan ni Waylan ang kanyang pahayag. "Gising na ako simula nang pumasok ka." Natigilan si Cameron. "So, buong oras kang nagpapanggap na tulog." Ngumisi siya. "Kung hindi ako nagpanggap na tulog, paano ko malalaman kung ano ang sinusubukan mong gawin?" Sa sobrang galit ni Cameron ay nagumbok ang mga ugat sa gilid ng kanyang noo. Pakiramdam niya ay pinaglaruan siya nito. Huminga siya ng malalim, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang, at sinabing, "Noong una, gusto kitang bilhan ng bagong kamiseta, ngunit dahil pinaglaruan mo ako ng ganoon, sa palagay ko ay ayaw na kitang bilhan ng anumang damit." Nagtaas siya ng kilay. "Hindi ko rin ginustong bilhan mo ako ng bagong damit. Pero dahil gusto mo," bumaba siya sa kama at pumwesto sa harapan niya habang nakabuka ang mga braso. "Kunin ang lahat ng mga sukat na gusto mo." Natigilan si Cameron. Lumingon siya sa gilid at sinabing, "Ayoko." Hinailan ni Waylan ang kanyang kamay, at bago pa man siya makabalik sa kanyang katinuan, inilagay na niya ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Nakatayo ito malapit sa kanya, at natigilan siya. Makalipas ang mahabang panahon, umalangaw-ngaw ang boses nito sa itaas niya. "Tapos ka na ba?" Nabalik siya sa realidad at mabilis na ibinaba ang ulo para kunin ang tape ruler. Inayos niya ang sarili at kinuha ang sukat ng bewang nito. Pagkatapos noon, tumalon siya palayo sa kanya at sinabing, "Sige, tapos na." Umalis si Cameron sa kanyang kwarto nang hindi lumingon at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid pagkatapos isara ang pinto. Sumandal siya sa pinto at nilagay ang kamay sa dibdib niya. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya na halos lumundag sa lalamunan niya. Sinusukat lang niya ang bewang niya. It was something very normal, pero bakit ang bilis ng tibok ng puso niya? Samantala, nakikipagkita si Sonny kay Fabio. Alam na niya ang balak ni Fabio na pumunta rito kaya hindi na siya nagulat.
Kinuha niya ang tasa at nagtanong, so ano ang inaalok mo, Mr. Puzo? Aniya, kung matutulungan mo ako, pangako hindi na ako gagawa ng anuman sa Southern Clan. Kung wala kang tiwala sa akin, pwede tayong pumirma ng kasunduan. Humigop ng siya si Sonny at tumawa. Pero bakit kailangan kong isali ang sarili ko sa away niyo ni Donald? Bumaba ang mukha ni Fabio. Walang magandang maidudulot ang Southern Clan kung kontrolin ni Donald ang East Islands. Sigurado akong alam mo iyon, di ba, Mr. Southern Senior? Tiningnan ni Sonny ang tsaa sa kanyang tasa at napaisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, tama ka, Mr. Puzo. Hindi ito makikinabang sa Southern Clan kung kukunin ni Donald ang control sa East Islands. Napangiti si Fabio. Wala kang pakialam kundi ang mga benepisyo ng Southern Clan. Ang pakikipagtulungan sa amin ay ang tamang pagpipilian. Tumango si Sonny. Pag-iisipan ko. Tumayo si Fabio at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Kinuha ni Sonny ang kanyang tasa at tumingin sa labas sa bintana. Siya ay tila kalmado at nakaka-relax. Pumasok si Mahina sa private room at tinignan siya. Hindi kami madaling magtiwala ni Fabio, ngunit pinili niyang ipagsapalaran ang kanyang sarili. Now that things have come to this point, wala na siyang ibang choice. Kung ayaw niyang kunin ni Donald ang lahat ng mayroon siya, kailangan niyang makipagtulungan sa amin. At saka, napakalinaw niya na hindi ko hahayaan na kontrolin ni Donald ang East Islands para sa kapakanan ng Southern Clan. Ibinaba ni Sonny ang tasa at nagpatuloy. Hindi pa ganap na nakontrol ni Donald ang mga tauhan ni Fabio, kaya binabantayan niya si Fabio. If he learned na pumunta si Fabio sa amin, he'll also make his move. Tanong ni Mahina, so ilalabas ba natin ang balita? Siyempre, kami. Dahan-daang bumangon si Sonny. Hindi ako basta-basta lalaban kay Donald. Dahil lang sa hiling sa amin ni Fabio. Magpadala ng isang tao upang ilabas ang impormasyon tungkol sa nunal kay Fabio. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos lamang ay si Fabio ay lalabas ng todo laban kay Donald. Pagkatapos nilang labanan ang isa't isa hanggang kamatayan, saka lang tayo papasok at kukunin ang lahat ng kailangan natin. Samantala, nakatayo si Donald sa harap ng aquarium, nakatingin sa mga pirana na nag-aaway para sa isang piraso ng karne. Ang tubig ay kinulayan ng pula ng dugo, at hindi makita kung ano ang nangyayari sa loob. Pumasok si Chunky at sinabi, Sir, nag-propose si Fabio na makatrabaho si Sonny.